I'm intrigued. Totoo nga kaya na nakuha ni Marian Rivera si Dingdong Dantes sa pamamagitan ng dasal? At totoo rin kaya na parehong si Marian Rivera at Dingdong Dantes ay hindi papayag sa isang broken family? Reelers, quick facts muna tayo. Alam niyo po ba na ngayong 2024 ay magte-10th year anniversary ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera? Alam niyo ba, Breelers, na nung panahon ng Marimar kung saan ang unang tambalan ng Dong Yan ay nangyari, nung panahon na yun ay wala pa talaga silang nararamdaman para sa isa't isa. Nag-start lang po yan nung sila ay nag-shoot na for Jezabel. Allow me to also share with you na merong panahon kung saan si Marian ay pumunta ng Quiapo Church para ipagdasal yung kanyang nararamdaman for Dingdong. So humingi siya ng confirmation. At ang sabi niya nga noon, Lord, pahingi ng sign para hindi daw siya masaktan. And then kinabukasan po, after nung siya ay pumunta sa Quiapo Church, ay nagkaroon naman siya ng invitation kung saan pumunta sila sa bahay ni Dingdong. Mukhang dun pa lang nag-start na magkaroon ng mga signs, ano? And very thankful din po si Marian despite na maraming tao ang ayaw or hindi sang-ayon sa kanilang relationship dahil daw opposite sila ni Dingdong ng personality, ay nagkaroon pa rin ng transition or nag-agree na rin ang netizen. And then alam niyo po, 2 beses nag-propose si Dingdong Dantes kay Marian. Nung una ay sa Macau at yung isa naman ay on national TV. Marami din siyempre pinagdaanan na issue ang kanilang relasyon. Nandiyan na yung nadawit si Karil na dating karelasyon ni Dingdong Dantes. Hindi po natin aalisin yan. At ang totoo po, nung una ay very hesitant ang mother ni Marian dahil as much as possible daw ay wag sanang from showbiz din yung mapapang-asawa ng kanyang anak. Naikwento rin po ni Marian na ang kanyang biggest wish is to have her own family. Kung ating pong babalikan, si Marian ay isang produkto ng broken family and she wanted to have a family of her own. At kay Dingdong naman po, siya ay talagang fascinated kung paano siya pinalaki ng kanyang ama, and he also thought of having his own family and wanting to pass on yung style na nakita niya sa kanyang tatay, sa kanyang mga anak. So it's also his dream to have his own family and raise their kids the way the father brought him up. Ngayon, Breelers, dahil magsasampung taon na nga nakasal si Marian at si Dingdong, ano ba ang pwede nating matutunan sa kanilang relasyon? Ang una na dyan ay kung ikaw ay madasalin, regardless of your religion, at naniniwala ka na dapat na may basbas mula sa itaas ang isang relasyon, definitely you have to really pray for your other half. Dahil ang lahat po ng iyan, sabi nga nila, di ba, na ang ating relasyon should have God as our center. That way, we are properly guided. And if you are in the process of starting a relationship or trying to get in a relationship, gawin natin din yung ginawa ni Marian. Let's pray hard for somebody for our lives. Let's not just look for them. Mas maganda po talaga na kung sino yung pinadala sa inyo ay may basbas na mula sa taas. Kasi mas malaki yung probability na magsasucceed at magtutuloy-tuloy ang inyong relationship. Pangalawa na dyan, naniniwala din si Marian na hindi nga po lahat ng produkto ng broken family ay magkakaroon ng broken family din in the future. It's always a choice. There's always a likelihood na mangyayari yon, but if it's a constant thing, it's a decision that you made na galing na ako sa broken family, I will make it different this time. So I'll make sure na intact yung family namin. And that's how they've been operating. And with Dingdong's approach in how he's raising his children, it's being passed on from his dad, from his parents. So obviously, si Marian po at si Dingdong ay nagpo-promote sila na maging maganda ang isang pagsasamahan ng mag-asawa at ng kanilang pamilya. And so, Breelers, with how we look at them, una, nagsimula sila sa love teams, ano? So, posible din po pala na ang isang love team ay magtuloy-tuloy, panghabang buhay, pang forever. That's a probability. At alam nyo po, statistics lang, no? Based dun sa mga sikat na love teams dito sa Pilipinas, si Marian at si Dingdong ang natatanging nag-succeed na magkatuluyan
mula nung sila ay magkapareha pa lamang sa kanilang karera. At sa ngayon po, sa kanilang 10-year relationship, we've been seeing a lot of their children. First, Zia, at yung pangalawa po ay si Sixto. Both of them are fantastically good-looking. Mapapasana all ka na lang na ganun yung mga anak natin. But the thing is, this family is our role model. So nothing is really impossible. Kaya naman, ang mga netizen, ang fans ay nag-iisip na sana lahat ng love teams ay magtuloy-tuloy. That's not always the case. If you will notice it, again, napakaliit na porsyento lang po ng Dong Yan family sa showbiz industry. But then again, nothing is impossible. That's why, keep on praying na dumating yung tamang tao na para sa iyo nang magtuloy-tuloy lang at magkaroon ng basbas ang inyong relationship. Also, most importantly, make sure that when you get into a family, you're really prepared for it. Hindi yung lahat ng bagay ay by accident. Isa rin po yan sa mga paniniwala na Marian na lahat ng bagay ay may dahilan at hindi aksidente lamang. So with that, Dreamers, believe that everything is possible. Believe that forever in a relationship is possible because we have Marian and Ding Dong Dantes as our role model, including their growing family.